Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, simulan po natin ang buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe magmumula sa Luke 6 verse 27 hanggang 28 at ang nakasulat. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo, kapanalig, para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog ng pangangatawan, hindi masakitin. Kung tinamaan man ang sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effects. Kaya pinakauna doon sa mga laging sumasakit ang tuhod, kalamnan, binti, talampakan, masakit ang baywang, etong gawin na magpamassage at reflex gamit ang Vaporite Essential Oil. Gamitin nyo pang massage, pang reflex yung Vaporite Essential Oil. Napakadali, ipahid, sabay din at tusok. Then pagkatapos maghaplas ng HA+, haplas. Pero wag damihan or wag buong katawan ang haplasan dahil giginawin kayo. Mas mabuting balikat, likod, baywang, tuhod hanggang talampakan, yun lang ang haplasan na. Pero kung may pamamaga na yung joints, kaya masakit o yung tuhod ba o talampakan na maga, cold compress yung ice bag, ilagay nyo dyan para mawala yung maga at saka haplasan ng HA+. Pero walang maga, pero masakit ang joints, ang tuhod halimbawa masakit pag tumayo or umupo, pero walang maga, then i-hot compress tsaka haplasan mo ng HA+. Then ugaliin na itama ang tubig sa katawan. Kailangan makainom tayo ng at least 2 litro, 8 basong tubig kada araw. Pero haluan mo ng fulvic mineral at magnesium ascorbate ang tubig para maiayos yung tamang sirkulasyon ng dugo sa katawan na hindi
aakyat yung uric acid. Alam nyo kung meron kayong fulvic mineral at magnesium ascorbate, pati na yung HA++, parang may sarili kayong butika dyan sa bahay dahil anytime na masamang pakiramdam, anuman ang nangyari sa katawan, ba't lumihina ang pakiramdam, magamit agad na maagapan, masolusyonan ang simpleng dinaramdam. At isa sa patunay na natulungan dahil itong tinuturo natin ay talagang sinusundan, narito po ang kanyang testimonya. Ako po si Yolin Mira ng tiga Amores Subdivision, Mulawitan sa Cavite. Ma'am, pwede nyo ipaliwanag ano yung mga ginawa nyo dito sa Doc Alternativo, yung mga sinundan, but normal lahat yung mga result mo? Mula po nung pumunta po ako dito sa inyo, hindi ko na po natandaan nyo, pero noong 2022 lang po yun. Bumili po ako sa inyo ng fulvic mineral, tsaka po yung pong best milk, tsaka yung B-complex, at tsaka po yung kape po, mixed 10. Yung po lagi kong ininom. Okay. Umaga at gabi. Ngayon nung nainom ko na ho yun, tumatagal ho ang parang gumaganda ho yung pakiramdam ko. Ngayon hindi na ho ako bumalik sa doktor ko. Mula nung March ho, hindi na ako bumalik. Okay. Dito na ako nagpunta sa inyo. Okay. Yun po. Ito po, wala na po ako nararamdaman. So, March, April, May, June, July? Naging maayos po yung pakiramdam ko na dati po, pag gigising ko, parang masakit yung ulo ko. Lagi po ako nakasalamin. Hindi ako makapagtrabaho kung walang salamin. Pero ngayon ho, wala na ako salamin dahil sa pagpatak ko ng eye solution. Okay. Yun po, nakaano sa mata ko. Nawala po yung kula-kulabok. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil natuklasan po kung yung alternative. Salamat po sa inyo, Doc. Ma'am, dati kayo nakikinig sa radyo. Ngayon, kayo mapapakinggan ngayon. Napupuyat nga po ako eh. Sa kakapihit ko, narinig ko kayo. Okay. Sa mga nakikinig, ano naman yung mensahe ninyo sa kanila? Sa mga nakikinig, pumunta na kayo dito. Subukan niyo itong alternatibo na to. Gagaling din kayo kagaya ko. Congratulations, ma'am. Pangalan niyo ulit, ma'am? Taga saan? Si Yoli Mira po ng tiga Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. Tansa, Cavite. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo. Si Ma'am Yolanda Mera mula dyan sa Tansa, Cavite ay isa sa buhay na patunay na nung sinundan ang mga itinuturo natin, talagang nawala na yung problema niya sa blood pressure, cholesterol, sa sugar at naging malakas ang pangangatawan, wala ng maintenance medication na synthetic drugs, luminaw ang paningin ng mata. At nung nakaraang seminar natin dyan sa Trisim Martires, Cavite, ay talagang nangimbita na si Ma'am Yoli Mera. So congratulations, Ma'am Yolanda Mera dyan sa Cavite, na ikaw ay naging modelo na dito sa Doc Alternativo ng kagalingan. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan na inyong napakinggan. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman, lalo na ang pagsunod sa cleansing program doon sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs upang mahinto na safe yan. At sa mga tinaman ng komplikasyon, napaka-importante na masundan ang natural megadose vitamin C IV. At upang ito ay maintindihan, daluhan na ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa branch, kasabay ang one-on-one check-up and counseling. At narito po ang schedule ngayong araw, Miyerkules, January 25. Ako po ay inyo makakasama dyan sa Malolo City, Bulacan branch. Nakaschedule din sa Iba, Zambales, Aguola Union, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Roa City sa Capiz, Cabancalan City, Negros Occidental, Ormoc City, Leyte, Cantilan sa Surigao del Sur, Oroqueta City, Misamis Occidental, Pagadian City sa Zamboanga del Sur, at Tacorong City, Sultan Kudarat branch. January 26, Webes, bukas. Nakaschedule po ako dyan sa Baguio City branch, San Fernando, La Union, Alaminos, Pangasinan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija,
Kalibo, Aklan Branch, Bacolod City, Maasin City sa Leyte, Carcar City, Cebu, Tandag City sa Surigao del Sur, Uzami City Branch, Mulabe sa Zamboanga del Sur, Cotabato City Branch at Nabunturan, Davao de Oro Branch. Ngayong Biyernes, January 27, ang seminar schedule nandyan sa Dagupan City, Pangasinan Branch, Kulasi sa Antique, San Carlos City sa Negros, Abuyog Leyte Branch, Mangagoy sa Bislig City at Calamba, Misamis Occidental. January 28, Sabado, ang seminar schedule nasa Puerto Princesa City, Palawan, Ordaneta City, Pangasinan Branch, Pagudpod, Ilocos Norte, Lucena City sa Quezon, Nabua, Camarines Sur, Katbalugan sa Samar, San Jose Antique Branch, Sugod Leyte Branch, Ubay, Bohol, San Francisco, Agusan del Sur, Cagayan de Oro City, Dipolog City Branch, Libak sa Sultan Kudarat, Kabakan sa North Cotabato, Turel, Davao City at Tagum City, Davao del Norte Branch. Abangan ang iba pang schedule ng Herbal at Natural Healing Seminar, kasabay ang one-on-one check-up and counseling dyan sa branch. Pa-register in advance para libre ka na sa seminar registration fee na 500 pesos. Dahil yung unang 20 na magpa-register in advance, libre na sa seminar registration fee, at yung unang 20 na makarating during seminar day, libreng inom pa ng mixed in herbal coffee. Kaya huwag magpahuli. Magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng fulvic mineral. Kasabay ng herbal at natural healing seminar, ang maraming pa-promo, buy one take one, lalo ng buy one take two promo. Kaya samantalahin. At ang malaking discount sa cleansing program. Ito yung paraan na matulungan po kayo na maangkin ang kagalingan. At prueba sa sinasabi natin dito sa Doc Alternativo program na may kagalingan sa sakit, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Lorna Vera, 75 years old, ang si Balom Antique. Ma'am, before ka nakaabot diri sa Doc Alternativo, ano ang mga sakit nimo? Ay asthmatic ako. Alin kang age 25, permi ako ginaatake ng asthma. Every month ako nagapa-hospital. So mga pila ka tuig tong sakit nimo? Ay alin ka to pag to kang ano lang nagpeet kang pag ano ko lang pag intake ko lang kang Doc Alternativo products mga 50 years. So pag sunod nimo ma'am sa formula sang Doc Alternativo, naka vitamin C ikaw, naka cleansing? Oo, nakakadto gani ako sa Digos RTCP. So kumusta naman ma'am ang imong ginabatsyag karon kung ikumpara naton sa una kag sa ay subong? dako gidi ang improvement kay wala nako nagapa-hospital, wala nako ganto sa ako na asthma. Kag kada magpa-laboratory ako ang normal ang result kang tanan ko nga laboratory test. Result, ayan. So sa mga wala pa nakatry ma'am sa Doc Alternativo, especially sa mga may sakit, ano ang imong mensahe? Ay kinahanglan gid niya pakonsulta sa Doc Alternativo kag sundo ng advice kag take sa mga products kay dako gid ang benepisyo. Although nga sa umpisa naabi mo mahal, pero in the long run sobra pa ka mahal ang hindi ikaw mag-practice ang lifestyle sa Doc Alternativo. Ayan. So, congratulations ma'am sa liwat. Ano ang kumpletong pangalan, edad, kag tagadiin? Ano ang trabaho? Ako si Lorna Vera, 75 years old, kag taga si Balom Antique. Yan ang buhay na patunay ng kagalingan, si Ma'am Lorna Vera from Antique. Kaya antikin nyo yung dialect niya. At ang sabi ay 50 years na nagtitiis sa kanyang asma, walang kagalingan, pabalik-balik sa ospital. Pero nung nakarating dito sa Doc Alternativo, ngayon wala nang asma, hindi na nakabalik ng hospital,
chemical, normal na ang laboratory result matapos niyang sinundan ang cleansing program at natural mega dose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Kaya wag mawala ng pag-asa, kapanalig. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan sa kagalingan na inyong napakinggan. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Doc Ed, isa sa nagtanong dito. Sabi niya, naoperahan po ako sa breast ko at natanggal yung isa, nasa stage 3 po. Kailangan ng chemotherapy. May paraan na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang chemotherapy? Opo, ang chemo drugs kasi ay talagang lason both for good and cancer cells. So, nakakalbo kayo, sumama yung sikmura, nangingitim ang balat, humina po ang katawan. Ito po ang normal na epekto ng chemo drugs. Ang gawing abnormal ang inyong katawan. So, meaning, poison po siya. At kung nagpatuloy kayo nito, at alam po ninyo nakakalason, kasalanan nyo na kapag pinagpatuloy nyo pa. However, there are other methods na kailangan. At yun po ay aming ituturo. This is a very serious concern. Kaya huwag nyo pong ihinto ang chemotherapy hanggat hindi po ninyo nasiguro na ang formula ng Doc Alternativo po ay naintindihan at kayang sundin. Kasi sayang din po. No? You really need to protect your life. At hindi rin po lahat ay tinatanggap ng Doc Alternativo kung sakasakali. Lalo na kung ito po ay loaded na ng maraming chemicals o loaded na ng masamang psychological causes. Kaya mahalaga po mga kapanalig ang check-up, personal visitation at analysis na kasama po ang Doc Alternativo o hindi po kaya ay dumalo po kayo sa mga seminars na sadya pong atin pong inihanda para sa inyo. Marami ang nakaranas nito, Doc Ed, at ano ba yung nakikita niyong problema ng mga kababayan natin, mga kapanalig natin, ba't nagkaroon ng breast cancer yung mga kababayan? Malimit, based on research, 80% of them ay nasa pattern ng sadness, anger at murmuring. Ang pattern na ito ang sanhi kung bakit nagpo-produce ka ng lason, ang cancer-causing hormones galing po sa adrenal glands. So kapag hindi po na-correct, hindi na inaitama ang psychological defects, magpatuloy po ito paulit-ulit kahit operahan kayo, nag-chemotherapy kayo o nag-herbal medicine po kayo. Tandaan po natin, merong dahilan at kailangan pong mabunot, ma-uproot ang causes, ang lifestyle po natin o ang style ng pagiging malungkutin, magalitin, full of hatred sa buhay. So, kailangan po magbago yan. So, hindi lang basta doon sa iniinom at kinakain, Doc Ed? Hindi lang. Physiological lang yun. Tandaan po natin, ang sakit ay hindi lamang puro physical. It's already tested and proven by science na ang psychology ng tao ay nakaka-apekto sa produksyon ng hormones ng ating katawan. Kung tayo po hindi happy, hindi po tayo healthy dahil nagpo-produce tayo ng lason na hindi lang natin alam. But today, the science is so deep and wide and probable. In fact, yun po ang ating pinipresenta during seminars. Yun po ang mahalagang malaman ng ating mga kapanalig kasi nagsasayang lang po kayo ng pera, panahon, sa pag-iisip, nagagaling kayo sa operation, sa chemotherapy. I'm sure, gagastos kayo at mamamatay din doon mismo sa inyong pinaniniwalaan na chemicals. Believe me, if you search the Journal of American Medical Association, sinabi nila, mas umiksi ang buhay ng mga chemotherapy at ang quality ng kanilang pag-handle ng cancer, especially yung pain, ay hindi mas maganda kung ikukumpara doon mismo sa hindi nag-chemo drugs. So, be wise mga kapanalig. Ito naman, Doc Ed, constipated po ako at every 2 to 3 days po nakakadumi. Ano po ang mainam na kainin? Mas mabuti sigurong itanong kung ano ang hindi dapat kainin. No, napakarami pong dahilan ng constipation like ang kakulangan ng tubig dahil sa kasanayang kumain ng rice. Pag busog po tayo, hindi tayo gaganang uminom ng tubig. Yung tinapay, napakadelikado nito. It can cause constipation. At lastly, ang kakulangan ng fiber, kakulangan ng mga pagkain natin. Ang iba po kasi supplement lang, laxative lang ang kanilang ginamit. Ang iba rin naman ay kakulangan ng fiber. Kaya ang epekto, napapasama tuloy ang colon at ito po ay nagbubunga
ng delikadong epekto sa ating katawan. Susundin po ang cleansing program. Yun po ang pinakamabisa at pinakasubok para tuloy-tuloy ang recovery. Ito naman, Doc Ed, heart palpitation at lagi po akong nininervyos. Ano bang mabisang paraan po na alternatibo, Doc Ed? Toxic goiter malimit ang dahilan ng heart palpitation. Pag may toxin kasi o nang tatamaan ng thyroid gland at ito'y nagpo-produce ng overproduction ng thyroxine, no? Isang hormones from the thyroid gland. So, pipintig o kakalabog ang dibdib ng buong akala mo na sa puso ang problema. But basically, hindi po doon nanggagaling ang problema. Remember, the heart is only the pump of your body. Hindi po siya ang dahilan ng pagkasira ng inyong katawan. Bagkos, siya lang po ay tagasunod sa dikta at command ng utak. Kung may lason sa dugo, bubumba ng mas mabilis ang puso para ilalabas sa pamamagitan ng pag-ihip, pagdumi, pagpapawis. Pero kung hindi po malinis ang lagusan, barado po ang colon, ang small intestine, ang villi nito, sigurado pong paulit-ulit lang po ang palpitation. So, kaya magkakaroon po kayo ng komplikasyon tulad ng rheumatic heart, ischemic attack, etc. So, kailangan pong malaman ninyo ang dahilan. Tanggalin ang causes, ipasok ang pangontra or yung antidote upang matanggal ang lason at sundin po ang nakasulat na cleansing program na atin pong nasubukan na sa Doc Alternatibo. May nagtanong naman dito, Doc Ed, tungkol sa pamamanhid po ng aking dalawang paa hanggang talampakan. Ano po yung dapat gawin? Kung namamanhid siya, kailangang matanggal ang dahilan. No? Ang kakulangan ng vitamin B complex, ang sobrang dami ng lead at mercury at arsenic na malimit po ay kasabay sa injection, bakuna o anesthesia o yung pasta ng ngipin. At kung ito po ay sobrang malala na, kailangan ang natural na cleansing program na may detoxification at reprogramming at nutrition at energization program. Plus ang tinatawag nating infusion ng vitamin C direct sa dugo kasi according to research, kapag sodium ascorbate na may fulvic minerals ang idirect sa blood, lalabas o i-escort ang lason palabas sa pamamagitan ng pag-ihi at pagdudumi. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV, lalo na sa mga tinamaan ng komplikasyon dahil sa maraming maintenance medication na synthetic drugs. At isa sa patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ay, marami po akong sakit noon. Nagpapalpitate ang puso ko, nagko-constipate pa ako, may insomnia pa ako, at yun yung maiksi ang aking paghinga. Ay, marami itong sakit noon. At yung aking rayuma, nandiyan pa rin. Eh, napakaano nga, marami na akong natanggap na benefit sa pundo ko ng alternatibo na lumakas talaga yung katawan ko, naalis yung pagpapalpitate ng puso ko, yung insomnia ko, yung mga aray ko dito, nawala. Malakas ako nga, ito nga, oo yan. At sabi nga nung iba, kahit dito to, dilo ako. Eh dahil kasi nga malilinis pa pati dugo mo, pati ugat mo, pati sabi nga pati pupo mo, mabango mo. Wala kang maaamoy, ibig sabihin. Eh talagang active at very, sabihin na talagang gagana sa katawan. Kaya ako naman, meron pa ako, bibili na ako basta aking nagkapera. Ginagawa ko pang ang pangregalo sa aking mga upper cuts na Mediterranean. Salamat. Ang mga kapatid, ako ito po ang lahat ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo may aray dyan, meron lahat na insomnia, kung ano-ano ba, ngayon, mga nangyari, at saka yun nga, hindi kayo magin, kasi nagiging ugali natin minsan yung gano'n, hindi tayo maraming tubig. Eh, madalang tayong makupo. Eh, kailangan pa na yun. Eh, pero dito, eh, lalo na nga doon sa kape, ari pa inom ako ng kape, activated charcoal na yun.
Sabi ko sa kanila, kung kayo ay hindi madumi, uminom kayo na. Kung kayo nagdudumi, uminom pa rin kayo. Dahil ako niya naglalagay ng balasi sa katawan natin. Siya yung nagpabalasi. Ako si Anicia Diego. Nakatira sa Inaon, Pulilan, Bulacan. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan dito sa Doc Alternativo from Pulilan, Bulacan. At nakapagsabi si Ma'am Diego na maraming sakit noon. Nandyan pa yung heart palpitation, yung insomnia, yung rayuma, maiksi yung paghinga. Pero lahat ng iniinda ay nasolusyonan matapos na sumunod dito sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV ng Doc Alternativo at wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Natuto na sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan sa tamang gabay tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling at maraming promo buy one take one, lalo ng buy one take two promo during seminar day. Sa mga hindi pa member, magpa-member na. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan.